Mapagpalang umaga po sa inyo. Muli po ay narito ako sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan sa inyo. Bagamat mga siguro po ako 2:00 nagising. Ako'y nagayak at bago ako kumain ay nagpray muna ako. Kaya po pagkatapos ko pong kumain ay narito po akong muli upang basahan kayo ng pangyayari. Ito po ngayon ang babasahin ko sa inyo ay pangyayari. Sa susunod pong pagbasa ko, itutuloy ko yung sa awit. Ang gagawin ko pong tema ay 2. Yung sa awit, didire-diretsuhin natin ang pagbasa doon. Bagamat, hindi dire-diretsong tatapusin natin lahat kasi hindi naman po pwede kasi dito sa na magdire-diretso ng mahabang oras. Mga katulad po ng dati. Yung binasa ko sa awit na chapter 1 verse 1 hanggang 6. Itutuloy po natin yon at itutuloy din po natin yung usapan doon. Kung meron po kayong gustong itanong, i-comment sa mga kapatid ko na nakikinig. Dahil sila ay, sabi nga nung isa kong kuya, malabo na daw ang mata niya, hindi siya makakabasa ng maliliit. Kaya ito po ang isa sa ginawa kong paraan para makarating sa kanila ang salita ng Diyos. Kasi dati nagbigay po ako sa kanila ng mga Biblia. Ewan ko kung ano nangyari sa mga Bibliang yun. Kung may nagbabasa ba sa kanila o binabasa ba nila. Ngayon, for assurance, ito po, kahit ako'y nasa malayong lugar, kaya ang pagitan ay bansa sa bansa, ay babasahin ko po ito para sa kanila, para na rin sa mga kaibigan, kakilala, at kung may time din po ay ang aking anak ay nakikinig din siya. Kaya nawa po ay mapasa inyong lahat ang karunungang nagmumula dito sa babasahin ko. Muli po ay magpe-pray ako. Samahan niyo ako para ang babasahin ko po ay makarating sa inyo ng malinaw. Sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Diyos Ama sa langit. Umpisa na po ako. Samahan niyo ako at sabayan niyo ako para na rin sa inyong kalakasan at kaligtasan sa araw-araw na itatagal pa natin sa mundo. Habang kinakaharap natin ang sistema ng mundong ito. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos na sumasalangit. May gawa ng langit at lupa at ang lahat ng naririto. Muli po ay handito kami upang mag-aral. Narito po ako upang magbigay ng kaalaman at magbasa para dun sa hindi na pwedeng makabasa dahil sabi nga nila malabo ang mata.
Pero kung loloobin ng Diyos at may pagkakataon, ay may ipadadala po ako ng mga salamin. Yung salamin po ba na Rogan, yung farsighted. Kasi napaka-importante po na kahit tayo nag-aaral dito, ay nagbabasa rin kayo. Muli po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Muli po, arito po, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat babasahin ko po ay maliwanagan nila at ganun din ang aming mga pag-uusap, ang aking sinasalita. Muli po, gamitin mo ang aking bibig upang ang iyong kalooban at ang iyong turo ay makarating sa kanilang buhay. Masunod nila at maisa pang buhay. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng mahabang buhay, malusog na buhay, at ganun din sa mga pagkakaloob mo ng suporta sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay po, Ama, na ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na dakila, mapagmahal. At naniniwala po kami na tunay mo kaming minamahal. Dahil sa anumang anggulo ng aming buhay, naririyan ka. At ang aming Panginoong Hesus na iyong kaloob para sa amin, na aming tagapagligtas. Salamat po, Ama. Kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Ang papuri, pasasalamat at pagpaparangal, tanging pagsamba, ay tanging sa iyo lamang po, Ama. Kaya po't pinagpapasalamat namin mula sa aming puso, isipan at buong kaluluwa ang tunay na kabutihan mo na ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang tanging kapurihan, karangalan, at ang kapangyarihan mula pa noon, ngayon, at magpakailan-kailanman. Ang aming pundalangin ay naangkin namin na iyon na pong narinig sa pangalan ng aming makapangyarihan at mapagmahal din na Panginoon at tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya po't kasama po namin ang iyong banal na Espiritu, magsisimula na po kami sa aming pag-aaral at nawa po ang kaalaman at karunungan, pagkaunawa ay pagkaloob mo po sa aming lahat, sa lahat ng nakikinig, at ganun din po sa mga kung saan man makarating po ang audio na ito, nawa ay samahan sila ng banal, aabutin sila ng banal na Espiritu upang magkaroon sila ng eagerness sa pag-alam ng salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Salamat po, Ama. Muli, sa iyo ang tanging papuri at pasalamat, pagluwalhati, sapagkat sa iyo lamang ang tanging kapangyarihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At nawa po ang lahat po ng naniniwala na sinasamahan sila at sasamahan sila ng banal na Espiritu ng Diyos na sumasalangit, ay kahit sa inyo po sa inyong sarili ay sabihin yung Amen. I received and I believe. Muli po, mag-uumpisa na tayong magbasa. Ang babasahin ko po rito ay yung kung paano ba tinukso. Ang nakalagay po kasi dito
Sinubok ni Satanas si Job. Ito pong si Job ay isang propeta, o ito po kasi sinasabi sa Biblia na ang taong pinakamabuti na nakita ng Diyos. Kaya po ito umpisahan natin. Pakinggan po natin, at kung meron po tayong mapag-uusapan dito at halimbawa ako, ay ibibigay ko po sa inyo. Ito na po ang ating pag-uumpisa ng pagbasa. Ang nakalagay po dito ay ayan po. Sinubok ni Satanas si Job. Ito po ay chapter 1 ng Job. Mula 1 hanggang 12 ang babasahin ko po. May isang lalaking Job ang pangalan, at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay. May takot siya sa Diyos, at hindi gumagawa ng masama. Pero may 7 ang kanyang anak na lalaki, at 3 ang babae. Marami siyang alila, at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000. 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kani-kanilang bahay, at tuwin ay inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job. Kinabukasan, upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh. O ang pinakatama pong bigkas ng pangalan ng ating Diyos Ama ay Yahweh. Tinatawag din po siyang Jehovah. Dahil sa marami po tayong mga iba-ibang lengguwahe, kaya lamang po nagkakaiba-iba ng intonation at pronunciation. Tuloy po natin ang pagbasa ko. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, "Ano ang gawain mo ngayon?" Imagine, noon nakakapasok pa si Satanas doon sa langit Tinanong ito ni Yahweh, "Ano ang gawain mo ngayon?" "Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong uli ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama," dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpala mo siya, iniingatan mo, pati ang kanyang sambahayan at ari-arian.
Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di ka niya sumpain. O yan. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Ayan po. Hanggang dyan ang binasa ko po. Dito po sa nakalagay po dito sa sitwasyon na sinubok ni Satanas si Job. Sa chapter 1 ng Job, 1 hanggang 12 po ang binasa ko. Ngayon po, itataas ko pong muli at babanggitin sa inyong muli ang mga binasa ko. Ito po ay nangyayari po sa ating buhay Sa totoo lamang. Hindi lamang po porke mabuti si Job, mabait. Mas lalo po kasi itong kalaban ng Diyos. Ngayon po, dati, bago po yung pagkakatapos po ng aking binasa na chapter 1, 1 hanggang 12 ng Job, salamat po sa Diyos na ating Ama sa Langit at ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi po, lahat ng mga ito po ay nangyayari sa atin. Hindi nyo po ba napapansin sa inyong buhay kapag kayo ay nagsisikap makasunod sa Diyos? Tapos, dumarating po yung mga bagay na may pagsubok. Dati po kasi si Satanas nakakapasok pa sa langit Ngayon po hindi na, simula nung napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. Dahil ngayon, hindi na talaga siya nakakaparot pa rito sa langit. Siya dati ay nasa ganong sitwasyon, free ba kumbaga. Pero ngayon, tinapon na sila sa lupa. Nasusulat din po yan dito sa Biblia. Itinapon sila sa lupa dahil naglaban ang mga anghel ng Diyos at ang mga kampo ni Satanas na kumampi sa kanya. Kasi po, kaya nagkaganon, nagkabukod dahil nga si Satanas ang isang anghel na binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos bilang isang pinakamataas na anghel, pinakamaganda. Imagine nyo yun, pagkalooban kayo ng Diyos ng maraming, sabihin, karangalan na yun kumbaga sa tao. Pinakamaganda ka, pinakamatalino ka, pinakamakapangyarihan ka, namumuno ka ng mga anghel. Bago, hindi mo pa kinisya yun, naghangad ka pa. Ganun po ang pangyayari kay Satanas Hinangad pa niya na mataasan niya ang Diyos. Kaya po ang nangyari ay ibinagsak na sila dito sa lupa sapagkat sila'y sumusuway na sa Diyos. So, sa ating pong buhay, ganyan din po. Pinagpapala ng Diyos ang masama't mabuti. Ngayon, kung ang pagpapala niya ay ginagamit mo sa masama, darating din yan na babawiin sa'yo. At may consequences po yan. Yung consequences, kung ano man yung mga bagay na ibinigay sa'yo, hindi mo minahal, bagkus ay ginamit mo sa hindi tama, darating po yung mga
bagay na hindi magandang kahihinatnan yan. At ito naman po, sa buhay naman ni Job, siya'y napakabuti. Imagine nyo, sabi ng Diyos, yang si Job ang napakabuti at napakalinis. May takot siya sa Diyos. Alam ng Diyos Alam po kasi ng Diyos ang ating puso. Alam po niya kung ano nasa puso natin, kung ano iniisip natin, kung ano ginagawa natin. Kasi ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang presensya niya ay nasa lahat ng dako sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu po, ito po yung mga nananahan sa mga tao na may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, iniisip una ang Diyos, ang kalooban ng Diyos. Nandito po ang banal na espiritu. Kasi ang tao, ang ating katawan bilang tao ay templo ng Diyos. Bakit po sinabing templo ng Diyos? Kasi ang bawat templo ng Diyos na sumusunod sa Diyos ay nananahan ng kanyang banal na espiritu. Kaya, yung pong banal na espiritu na yun, na nasa isang katawan ng tao na mabuti ang ginagawa, sumusunod sa Diyos. Yung banal na espiritu na yun, saan man pumunta yung taong pinamamahaya ng banal na espiritu na yun, nakikita niya ang lahat. Kaya po, kung iisipin natin, sa bawat sumusunod sa Diyos, sa bawat may takot sa Diyos, nananahan ng banal na espiritu ng Diyos. Sa maniwala kayo't sa hindi, marami yan. Hindi lang po natin alalaman. At huwag po sabihin na ang mga tao ay sumusunod, sumasamba, sabi mo ng araw-araw o kaya linggo-linggo. Masasabi mo ng sumusunod sa Diyos yan, mabuti yan. Hindi po natin masasabi yun dahil kahit po kayo nakikita nyo yung mga karamihang sumasamba, may sinasabi silang relihiyon nila, pero makikita nyo naman ang gawa. Kaya nga po sinabi ng Diyos na itinuro naman ng ating Panginoong Hesukristo na tumingin tayo sa puso, sa kaloob-looban. Huwag tayong huhusga sa labas. Kasi kahit po saan man tayo magpunta, tandaan natin, huwag nating husgahan ng bawat isa kasi ang Diyos po ang huhusga ng individually. Ang Diyos po ang huhusga sa bawat tao. Kasi tayo po naman ay hindi humuhusga. Marami lang po kasi ako sa akin na lang. Bago po ako nagsimula na seryoso sa pagsunod ng salita ng Diyos. Tunay po na maraming pagsubok munang dumating sa buhay ko. Gumagawa ako ng kabutihan pero ang bumabalik sa akin, puro sama ng loob. Pero ang ginagawa ko po, gumagawa ako ng paraan para mawala yung sama ng loob ko. Sinisikap ko, kung may isang taong nagkasala sa akin ng matindi, sinisikap kong makita yung kahit maliit at kahit kaisa-isang maliit na kabutihang nagawa niya. Yun po ang sinisikap kong mapangibabaw sa puso ko para
mawala yung kasamaang ginawa sa akin o ibinalik doon sa ginawa kong kabutihan. Kaya po, kung ganun po ang gagawin natin, katulad ni Job, sinabi po ni Job na ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang may karapatang kumuha. Kaya po tayo bilang buhay natin sa araw-araw, lahat po tayo ay iniistorbo ni Satanas ng kaaway ng, kung sabihin nga kaaway nga ng Diyos. Kasi po, tatandaan po natin, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may mga bagay na pinapahintulot po yan ng Diyos. Pero, mayroon siyang ibinibilin. Alam niyo pong kahit masama, kahit dyablo, pag sinabi ng Diyos na huwag mong gagawin yan, hindi niya gagawin yun. Kaya nga po ang ginawa ng Diyos, sinabi niya, di ba? O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. O tingnan nyo, kasi mahal ng Diyos tayo, ang buhay natin. Kaya, kaya naman po inalaw ng Diyos ito sa ating kaaway. Kasi alam niyo po itong si Satanas, mahilig itong mang asar, mahilig siya yung, sige nga, kung hindi mo tanggalan niya ng mga ari-arian niya, buti kung sambahin ka pa niya. Parang gano'n, mahilig po ba sa Tagalog to? Mahilig mang asar, parang gano'n na nga po yata yun. O mahilig ano pa sa Tagalog yan? Hindi ko maintindihan yung mahilig siya magsalita ng mga bagay na kumbaga sa normal na tao, pag normal na tao o magkaibigan, sa kaibigan, merong ganyan eh. Mahilig siyang magkuha ng asar para yung parang titingnan niya kung magagalit ka o hindi. Ganyan po si Satanas. Pag may kaibigan kayong ganyan, nako, mag-isip-isip na kayo kung sino na mamahay sa kanya. Kasi pag ang kaibigan nyo ay katulad ng Diyos na mabuti, diyaan, mahalin nyo ang kaibigan nyo. Na yung kaibigan nyo na kahit wala kayong ibigay, ay makikita mo sa kanya yung kanyang pagiging pagpapahalaga sa'yo. Kahit wala kang natatanggap sa kanya, basta nakikita mo yung pagpapayo niya, pagpapahalaga niya sa'yo para sa ikabubuti mo, hindi ka taka-taka. No question to ask. Anak yan ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Kasi makikita mo ang anak ng Diyos kapag pinapahalagahan ka. Hindi yung nagbibigay sa'yo ng kung ano-ano. O para lang maging mabuti sa paningin mo siya. Hindi ganun yun. Kaya po, sa ating pagbabasa, nakikita po natin din sa ating buhay yung mga nasa Biblia. Kasi nga po, katulad nga po nitong ating sabi nga po dito, ayan, nakikita nyo, all scripture is inspired of God and beneficial. Na ibig sabihin, ibinigay po sa atin ng Diyos ang lahat ng kasulatan na nasusulat. Kahit saan-saan man salin yan, para maging inspirasyon po natin sa buhay. At ito'y ating mapapakinabangan sa bawat pangyayari sa buhay natin sa araw-araw.
At kung nakikita nyo po, may inilagay po ako dyan sa harapan na nothing can stop God's plan for your life. Yan. Ang salita po ng Diyos ay tunay. Hindi po yan nawawala. Hindi po yan nasisira. Ang salita ng Diyos ay may dalawang talim na dun sa mga taong gumagawa ng masama at di sumusunod, galit sa salita ng Diyos. Kasi pag naririnig ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos, ang salita ng Diyos, yun ay para silang tinutusok ng dalawang talim. Kaya po tayo sa buhay natin, pag-aralan natin hindi lang yung, kasi po tayo habang nabubuhay, sabi nga ng lola ko, habang nabubuhay tayo ay mag-aaral. Kasi po, totoo po yun eh. Bukod sa pag-aaral natin hanggang sa lumaki tayo, sa pagtatrabaho natin, pag-aaralan natin kung anong trabahong magkakaroon tayo, sa araw-araw na buhay natin, sa ating pamilya, pag-aaralan natin dapat ang bawat ugali ng bawat isa. Sa ating mga kaibigan, pag-aaralan natin ang ugali ng ating mga kaibigan. Hindi basta akala mo'y mabuti, nagbibigay sa'yo, kaibigang mabuti yan, hindi. Ang kaibigan ay tunay na itinuturing ka bilang isang kapatid dahil nasusulat nga po kahit may isa ka lamang kaibigan at mabuti, tunay na nasa sumusunod sa kalooban ng Diyos, daig yan ng 3 ng 4 na ang gagawin naman ay wala namang gagawin kundi aakayin ka dun sa hindi tama. Kaya mas mabuti kahit isa lang basta alam mo na buhay ang idudulot sa'yo. Ganun po. Ibig ko po sabihin na buhay, yung sasamahan ka niya sa mga kabutihan na nauukol sa Diyos. Kasi kapag ka ang isang tao nabubuhay sa kalooban ng Diyos, hindi po yan pinababayaan ng Diyos. Kahit anong sitwasyon, nandyan ang Diyos. Binibigyan siya ng karunungan ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa buhay niya. Yan po. Kasi proven ko po yan. Subok ko yan sa buhay ko. Kasi wala akong tanging takbuhan. Wala akong tanging kausap. Wala akong tanging pinagsusumbungan. Yung mga bagay na talagang mahirap ikuha ng solusyon o yung mga bagay na parang mabigat sa isip, sa puso mo at sa buong kaluluwa mo. Lahat po niyan, ang tangi kong katuwang ay ang Diyos Ama sa langit, ang Panginoong Hesukristo. At sa pamagitan po ng kanilang presensya, ang banal na Espiritu, ay dumarating sa akin yung mga bagay para maging solusyon, para maintindihan ko, para magamit ko, para maging kalakasan ko. Yan po yun. Kaya po, itong binasa natin, na mulit-muli, babasahin ko sa inyo na isang beses, para maintindihan natin kung ano man ang pangyayari sa araw-araw nating buhay, maihahambing natin sa pangyayaring ito at sa nasusulat na ito sa Biblia na ibinigay naman ng Diyos para maging ating kalakasan, para mapakinabangan natin. Kaya po ulitin ko sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao. Malinis ang kanyang pamumuhay. May takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae.
Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupan niya ay 7,000. 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kani-kanilang bahay at tuwin ay inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabaka sakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh. Humarap po sa ating Diyos, na si Yahweh. At kasama si Satanas, o kasama pa ng mga anghel si Satanas noon, mga anghel ng Diyos, kasama pa siya noon. Pagkatapos, tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparuot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napapansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas. Si Job kaya ay matakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya, iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, pagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kung di ka niya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, O, sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. O ayan po, maliwanag. Maliwanag po na ang lahat ng mga nagbabato ng mga bagay sa atin na ikapanghihina, yung mga problema, yung mga trials, yung mga dumarating sa buhay natin na bigla-bigla, ang lahat po ng may gawa niyan ay ang kampon ni Satanas o si Satanas. Kasi dahil nga ayaw niya na sinasabi ng Diyos na mayroon siyang mabuting anak. Mabuti, sumasamba sa kanya. Galit niyang si Satanas sa mga anak niya. Mga anak ng Diyos. Galit po yan. Kasi gusto niya, dumating nga yung nasusulat na yung pangyayari na gusto niya maging kanya ang mga anak ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, lahat ng bagay ibinibigay ng masama ni Satanas sa mga tao. Inaakit na kung ano-anong kaluhuan para siya sambahin. Kaya po, maliwanag, at ito po ang isang pinakamaliwanag, kahit tayo ay nagkakaproblema, tatandaan natin, hindi bumibitaw ang Diyos sa atin. Sabihin lang po natin sa ating Diyos Ama na, Ama, tulungan mo ako. Kung wala akong magagawa, ikaw lamang ang buhay ko, ikaw lamang ang pag-asa ko, at ikaw lamang ang solusyon na magbibigay ng solusyon dito kung ano man ang kinakaharap ko. Ganun po. Ginawa ko po yan. At ganun naman po sinabi ko sa kanya, kayo na po ang magdesisyon sa anumang bagay sa buhay ko, dahil kapag akong nagdidesisyon, may mga bagay na hindi tama, kaya po't kayo po ang magdesisyon sa buhay ko.
Yun po ang aking isinurrender sa Diyos. Kaya eto, kasama niyo ako. Kaya muli po, sa ating pag-uusap, sana po may mga nabigyan ako ng kalakasan. At kung meron man kayong problema, ay nagkaroon kayo ng pag-asa na ang Diyos pala, hindi pala tayo binibitawan. At ang mga problemang palang yan, ang nagbibigay pala ang kaaway ng Diyos, ang kaaway natin. Kasi gusto niya huminto tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Gusto niya huminto tayo ng pagtawag sa Diyos. Kaya po binibigyan tayo ng kung ano-anong mga pagsubok o binabato tayo. Siya po ang tindera niyan or tindero ng mga ganyan. Kaya po kahit kung ano-anong ibato sa inyo, gawin nyo lamang din po yung sinasabi ko. Ibigay nyo lahat sa Diyos. At talagang sabihin nyo na kung hindi nyo na talaga kaya. At yun naman po ay kukunin sa inyo. Ibibigay sa inyo. At saka po ang ating Diyos, nagbibigay po yan ng mga pangitain. Pangitain na kapag talagang sumusunod ka sa Kanya at isinusurrender mo sa Kanya, ibibigay niya po sa iyo yung pangitain na katulad ng ginawa niya sa akin. Doon po na kahit bagsak na ang pag-asa ko, pero nananatili yung tatag ng pananampalataya ko at pagtitiwala sa Diyos. Kaya ako po nasabi sa Diyos, Ama sa langit, na tunay na nagdesisyon ako na ikaw na po ang bahala, Ama. Kasi iniisip ko po na lagi rin po nating iisipin sa bawat solusyon na iisipin natin yung wag tayo makasakit ng kapwa. At wag tayong unang-una, wag nating hindi masunod yung kalooban ng Diyos. Kasi dapat alam natin ang kalooban ng Diyos. Para bibigyan po natin ng comparison. Dapat ko ba itong gawin? Ito ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat? Gusto kong matapos ito, pero ganito mangyayari. Kaya po, ang isang pinakamaganda, gawin po natin, kaibiganin natin ang Diyos. Siya ang ating kasama sa buhay sa araw-araw. Dahil po, sabi nga po ng Panginoong Hesukristo, kainin niyo ang kanyang tinapay. Yung pong tinapay na yun, ito po yung mga salita na tinuro niya. Kaya kainin niyo po yan. Kasi po yan ang ating magiging kalakasan. Kaya po, sa akin, talagang, kaya ko po ito ibinibigay sa inyo ngayon. At nasasabi sa inyo, pinagdaanan ko na pong lahat yan. Kaya tunay na bago pala tayo ibigyan ng Diyos ng talagang bago niya tayo dalin o ilagay sa layunin niya na nakalaan sa iyo. Daranas ka ng mga pag-aaral para tumapang ka, para maipakita mo yung katunayan ng kanyang ekstensya or yung katunayan na siya'y buhay, katunayan na siya'y kumikilos. Yun po. Kaya po, tunay na ako po ang nagsasabi sa inyo, buhay ang Diyos. Hindi siya nakikita, subalit kumikilos siya, sumasagot siya, at kasama niyo siya. Kaya po muli, magandang araw po ng 8 na, dahil 3:00 na po yata ngayon. Wala po akong relo sa harap ko. Kaya muli po magandang umaga. Pagpalain nawa kayo, samahan ng Diyos sa inyong buong maghapon.
sa inyong buong buhay. Samahan kayo ng ating banal at Panginoong Hesukristo. Salamat po.